There was a time in my life when I thought I had everything. I studied in a prestigious university, served in the student council, competed in our cheer dance team, and occupied various leadership positions in different organizations. I had a boyfriend of 4 years who moved to New York to pursue his undergraduate degree. After graduation, I planned to enroll in a fashion school, launch my career as a designer, get married, and live happily ever after. However, due to the complicated nature of long-distance relationships, my boyfriend and I eventually parted ways. Unfazed, I went ahead with my post-graduation plans, ending up in one of the biggest fashion schools in Manila. Things at home were not going well. My parents were separated. My mother moved out of the house after having an altercation with my older brother, which led me to withdraw from fashion school and look for a job to help the family. In my first job, the CEO, who was 10 years my senior with a reputation for being a womanizer, became interested in me. We dated in secret, but eventually he cheated on me. Trying to numb the anger, pain, and humiliation, I entered into another relationship which did not last long. I was fickle-minded in my career decision. I took up architecture, but after 2 years, decided to venture into a shoe business with a cousin. We aimed big, rented our own factory space, and purchased machines. The entrepreneurial life was very lonely. Because of my need to interact with people, I started going out again, ending up drunk at least twice a week. In one of my alcohol-driven nights, I met the man whom I thought I was going to marry. However, he disappeared just as quickly as he came into my life. I experienced a long period of pain, anger, and betrayal. I jumped from one relationship to another without thinking things through. I compromised my purity in these relationships as I thought it was a normal thing to do. To top it all off, our business was crumbling, siphoning my savings and leaving me with debt that kept growing by the day. I withdrew from everything. I locked myself at home and sank further into a self-induced paralysis. My insecurities led me to shut out the rest of the world for months, choosing to distract myself with the internet and television instead of facing my growing career and financial problems head-on. As a result, I developed panic attacks that grew stronger each day, to a point that one day, my brother found me on the floor of my room, unable to move or breathe, and rushed me to a nearby hospital. I felt like a total loser. I experienced 6 years of pain, confusion, and disappointment in men, other people, but mostly in myself. I was at the lowest point in my life, and I had no idea how to get back up on my feet. I was lost. This was when God started to reveal himself to me. In one of my withdrawal afternoons over the internet, I saw Joy Tanchi Mendoza's blog detailing the picture of a godly woman and what women should look for in a man. I realized how backward my ideas were of the modern female. Mine was a popular, accomplished, and wealthy woman with an equally competent man on her arm, while her description was a gentle, graceful, and quiet spirit who grew more beautiful in the love of Christ. Eventually, I watched videos of CCF's Sunday services online and was able to relate to most of the messages. To know more about God, I signed up for a discipleship group on the CCF website and was referred to CCF Eastwood. It has been almost a year now since I first desired to know Christ. It was not easy, given my skeptical view towards the Bible. I've always considered myself the intellectual type, which made it hard for me to believe in anything that did not make perfect sense in my head. However, this only drove me to want to know more and be more intimate with Him. I read the Bible and prayed daily, attended weekly discipleship group meetings and Sunday services. God is faithful in speaking to me and assuring me of His everlasting love through His Word. I realized that He is all I needed to experience joy and blessings that can only come from Him, instead of relying on the internet, television, or relationships with men. They are temporary and only leave me lost and confused. God has made me whole again. I have surrendered my life to Him. By His grace and mercy, I realized my past transgressions were all part of His plan to draw me closer to Him because He loves me.
Today, I am active in my discipleship group, and I'm praying to start my own D group in God's time. With the gift God has blessed me with, I volunteered to help in the creatives team of CCF Eastwood. Psalm chapter 9, verses 1 to 2 says, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all your wonders. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. My name is Japs Medina, once was lost but now am found. All praises and glory to God. Praise God. Praise God. Praise God. I'll take this opportunity po to pray for Jobs and praise God also for Leslie who discipled her and helped her in her spiritual journey. Siguro pwede tayong tumayo, samahan natin as we pray for them. Praise God. Alam niyo po sa CCF, ito po yung for those who came here for the first time, dito po sa CCF, ang major movement po namin hindi ho sa gantong gathering, kundi ho sa small groups. Kasi doon namin lalong nakikita yung lakad po ng tao. Kaya mapapansin niyo po, we recognize also si Leslie dito na nag-guide po kay Japs, sa kanya pong lakarin sa Panginoon Diyos. Pero ganun pa man, kasi we understand na hindi ho madali yung mga battles or mga na hinaharap po ng bawat Christians. Kaya sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Kaya napaka-importante yung kasama ninyo when you go to warfare or to any form of spiritual warfare. Masarap po may kasama eh. So praise God po na in a smaller groups and doon natin ladaling makita yung mga kasama natin. Amen? Kapag ganito kalaki yan, minsan di nga tayo nagpapansinan paglabas eh. Tayo na yun ha. Paglabas yan, di na tayo nagpapansinan kasi nag-uunahan na tayo sa parking at yung iba nag-uunahan sa sakyan at yung iba nga ay nakikipag-unahan pa sa security, sa traffic. Kaya nakita natin kanina. Kasi nga minsan we need to really help them sa smaller groups para lalo natin nabubukas yung ating mga puso. Amen po? So let's pray for Jobs and also for Leslie. Let's praise God. Father God, maraming salamat sa inyo. Salamat po sa buhay ni Jobs. Lord, thank you for how you have ministered to her, how you have delivered her, Father God, from depression or for whatever, Father God, problem she had in the past. Father God, thank you that you really love her, Father. And I pray, Father in heaven, to guide her life, to continually protect her, continually, Father God, allow her, Father God, to walk faithfully with you. And Lord, with the plans of the evil one, Father God, of any attack against her, I just pray, Lord, to put a hedge of protection upon her, O God, and do not allow the enemy to prevail against her, O God. Thank you, Jesus, that you will allow her, Father God, to finish strong. And Father God, I thank you because nothing can ever overcome her because she belongs to you. So be with her, Lord. May you strengthen her faith. And thank you, Lord, for Leslie, for helping Jobs, Father God, in her spiritual walk. I also pray for your protection upon Leslie, upon their families, O God. And I pray, Lord, that both of them, Father God, will continue to shine for your glory and honor. Lord, I pray also for their respective families that they too would experience you, Lord God, through their testimonies. Father God, we thank you. And for the rest of us, Lord, here, I pray that every one of us would truly desire to be intimate with you more than more than coming here only, Father God, to pray and to sing songs to you and to listen to your word, but to really experience you personally. Thank you, Jesus. And Lord, may you open our eyes that we may see the beauty of your words as we studied your word, Father God, this afternoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you both. God bless you rin po sa inyong lahat. Praise God. Praise God. Now, as we continue yung sa ating pong series sa Genesis, alam niyo po, napaka-importante at napakaganda ng ginagawa po ng Diyos sa atin. Kung mapapansin po ninyo sa Genesis, we came into the point where we're studying the life of Jacob. At dun sa buhay ni Jacob, sa lahat ng biblical heroes, siya yung sa akin, very encouraging. Bakit? Kasi si Jacob, kamukhang-kamukha natin. Lahat ng kahinaan ni Jacob, kitang-kita sa buhay natin. Ibig sabihin, yung pang ito po, kasi kay Abraham, mahirap pong makita i-reflect yung ating buhay kay Abraham kasi parang napaka-faithful niya eh. Although meron siyang mga
pagkakataong natutumba, pero napaka-faithful niya. Si Isaac, napakatahimik. Naman si Jacob, grabe, nandoon na lahat. At napakatuso, katulad doon nung kanina, nakita nyo sa parking. Ulitin po, napakaganda na sinabi ni Ikoy, hindi namin kayo hinihiya. Nagkataon lang nakakahiya yung ginawa ninyo. Na hindi totoo naman eh. Ayoko naman magkunwari sa inyo. Kahit naman sino pag nakita yon, nakakahiya yon. You don't need to see the video para masabihin mong nakakahiya. Naku, ano yung sabihin? God sees us. Ganun pa man, we understand because we too want to be convenient in life. Ayoko naman sabihin niyo, ang kapal na, kakahiya. Hindi naman ganun eh. Lahat naman tayo, ginagawa yun kapag may pagkakataon talaga eh. Hello? Hindi na kailangan sa parking, sa tulog na lang. Hindi na totoo. Kaya nyo pang maniwala eh, ginawa nyo kama yung upuan. Di ba pareho lang yan eh. It's a seat, that's not a bed. Parang ganun ba? Ganun din. Kaya may mga no parking area, ganun sa atin naman, no sleeping area, pero ginagawa natin yan. So sa madalit salita, pare-pareho lang tayo. Pare-pareho tayong masasamang tao, pare-pareho tayong makasalanan. And by God's grace, He saved us. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, pareho lang tayo, huwag ka nang mahiya. Hindi totoo. Pareho lang tayo. Huwag ka na magkunwari. Pareho lang tayo. Now, this is wonderful. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahal niya tayo as we are. Tama po. Kanya lamang, pag mahal mo yung isang tao, hindi mo naman hahayaang manatili siyang ganyan. Nagkakaintindihan tayo? For example, ang aking mga anak, I love them as they are. Parang, kahit ano pa sila, mahal ko sila. Kanya lamang, dahil mahal ko sila, ayoko naman silang manatiling ganun pa rin. Halimbawa, yung baby sila, kung magano sila, maglakad sila, ganyan maglakad. Ngayon, 18 years old na, ganyan pa rin maglakad. Parang hindi na nakakatuwa yun. Parang you don't want them to remain that way. Natintindihan mo natin. Nung babata sila, sarap magkausap sila, parang, papa, puro papa lang. Papa, parang ganyan. Pero isipin nyo kung 18 years old, 16 years old, papa, parang gusto mo na ring dagukan. Naku, yung ibig sabihin, kasi ayaw mo silang manatiling ganon. Kasi mahal mo sila eh. So, you want them to study, you enroll them to a school so that they would learn how to write, how to speak, how to read. Kasi mahal natin sila. Amen? We want them to improve. We want them to become better. Same thing with God. Kaya nga ang Panginoon Diyos, look at this. God wants to transform us. Kaya nga, kung naalala ninyo, in one of the teachings of Pastor Peter, he emphasized this. He uses His Word and His Spirit that we may grow. And He uses people. Diba nakakatuwa na He uses people to change us, to transform us, to be like Christ. Anong klaseng mga tao? All kinds of people. Masamang tao, mabuting tao, binigay yan ng Diyos sa atin. Kaya everyone that God gives to us is a gift. Kaya pag iniisip nyo, ang hirap kasama nitong buhay, itong tao na to, regalo yan ng Diyos. Itong napangasawa ko, ewan ko ba, paratang sumpa ito. Hindi, regalo yan. Hindi, totoo lang, regalo yan ng Diyos. Yung anak, to some parents, they feel that their children are like, so, parang are causing them pain, headaches. No, regalo yan ng Diyos. Kasi nga, He uses those people to change us, to make us better. At hindi lang yon, pati circumstansya. Alam niyo po, kahapon, to be honest with you, dung August at saka tung September is very trying months for me. Bakit trying? Kasi una-una, God blessed me with a beautiful house. Praise God. Right after the pastors went, visited our house to dedicate it and to give thanksgiving to the Lord, I got sick. Nagka-dengue ako. Hindi lang ako nagka-dengue, pati yung dalawa kong anak. Sa isang silid, magkakasama kaming 3. Isipin nyo, parang, Lord, kakatapos lang ng victory, praise God. Ngayon, okay na ho. Nung nagumaling ho ako, akala ko okay na. Pero may fits of vertigo. Maya, para magbabasa, bilang tutumba ako. Minsan, nung Sunday, nagpipreach ako, bigla lang, parang, uy, bakit gumagalaw to? Parang nakita ko isang, parang akala ko nakatulog na yun pala, nalaglag yung ulit pala, nahihilo lang ako, ganyan. Akala ko lang, sabi ko, Lord, anong nangyari? So, during the week, sabi ko, dapat nga magpipreach ako the whole day today. Pero sabi ko, during the week, sabi ko, Lord, hirap na hirap ako, and I praise God for our pastor, senior pastor, Pastor Peter.
agad-agad sabi niya, are you really okay? Are you sure you can do it? Don't worry, I will help you. I'll handle the morning services. Sabi ko, praise God, answered prayer. Kasi, nagbe-vertigo ako, nag-internal hemorrhage ako as I prepare in English. Parang ganyan, no? So, lahat sama-sama na. Now, as I was giving a parenting seminar yesterday, sabi ko, Lord, nahihilo pa rin ako. Ano nangyari? Tapos biglang tawagan ako ng asawa ko, sweetheart, yung anak nating bunso, who also came with me, who also was confined with me in the hospital, biglang sabi niya, I saw her sa CR, nakatumba, katabi niya yung suka niya. And sabi ko, rush her to the hospital. Wala tayong choice. Ngayon, nandiyan na siya. And yet, last night, as I was going home, sabi ko, Lord, nasaan ka? Nasaan ka? I was trying to call my friends. And I could not reach them. Sabi ko, Lord, nasaan ka? And alam niyo ang bait ng Diyos. I was crying. I was praying. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya ko, yung pain, may sakit ka, kaya mo, pero nakita mo yung anak mo, sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Alam sabi ng Diyos? Kung ikaw nga nagmamalasakit sa anak mo, do you think I don't care for you? You're my child. I care for you. And I'm bad. If you feel that you're bothered with your child, I all the more am bothered because I care for you. Alam niyo, kaya nga ako kahapon, parang, buti may kanta ho na binigay ang Diyos na hindi ko po kinompose ito, but I got reminded of the song. Hindi ko siya kabisado, pero during our Bible study, na lumabas tong kanta na to, for some reason, binalik ulit sa akin ng Diyos. I don't know. Ewan ko kung familiar kayo sa kanta, kaya ako, I really praise God for praise and worship. I really praise God for praise and worship. Yung mga kanta na yun, messages din ng Diyos yun eh. Amen? Kunyari, ewan ko, narinig nyo ito. Narinig nyo na po yung kantang You Are So Faithful? Ito yung sabi niya. Like the sun that rises every day, oh, you are so faithful. Dear Lord, you are faithful. Like the rain that you bring, and every breath that I breathe, every breath that I breathe, sabi niya, you are so faithful, Lord. Pagkatapos sabi ko, ito ho yung parte na hindi ko makalimutan, yung sagot ng Diyos, mahal kita, anak, at kung paano ka nagmamahal sa anak mo, higit pa ako. Bakit? Sabi niya, I see the cross, and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you still be faithful. You still be faithful, oh Lord. Amen po? Kasi isipin niyo, sabi niya, binayaran ko nga yan problema mo eh. Namatay yung anak ko, dumanak yung dugo, dahil tapat ako sa iyo. And I will not leave you alone. Amen? Kaya ho kanina nung kumakanta ho tayo, Lord, sing over me that you are faithful. Sing over me that you love me. Sing over me that I am your friend. Biglang iyak ko sa Panginoon, Lord, sige sabihin mo sa akin, kantahin mo sa akin, na mahal mo ako, kantahin mo sa akin, nakasama kita, kantahin mo sa akin, na kaibigan mo ako. And sabi ng Diyos, I'm singing it over you. Amen? Kaya yung circumstansya, it helps us to become like Christ. Kaya minsan isip ko, ba't kaya wala yung mga kaibigan ko? Ba't di ko sila makausap? Kasi hindi mo sila kailangan. Ako kailangan mo. Kaya nung si Jesus Christ, my God, why hast thou forsaken me? It's not your friends. It's not your family. It is me that you need. And I will never forsake you. I will never leave you. Ngayon, ang ganda, pati panahon binigay ng Diyos. Amen po? Just to become like Jesus. Because the greatest blessing that we can ever have in life is to be like Jesus. Ngayon, tingnan natin. Yan po ay review lamang. Review lang. Wala pa yan. Hindi pa yan ang ating pag-usapan. So, ito po ang ating topic. Don't ever compromise. Don't ever compromise. Bakit po? Tatandaan nyo ito, we are in a warfare. All of us, as Christians,
If you have come to know Jesus Christ as your Lord and Savior, don't ever forget that you are in a warfare. You are to always carry your weapons with you. Bakit po? Kasi yung diablo po, hindi mo alam kung kailan aatake. Tingnan lang po natin sandali. For example, when God appeared to Jacob and told him that he will be blessed by the Lord, nakakatuwa ito, sabi ng Panginoon Diyos, the land which you lie, I will give it to you and to your descendants. Listen, I will give it to you and to your descendants. And look at this. Sabi niya, your descendants will also be like the dust of the earth, and you will spread out to the west, to the east, to the north, and to the south, and in you and your descendants shall all the families of the earth shall be blessed. Wow, what a blessing that God gave to Jacob. And throughout that time, just for him to experience the real blessing of God, he met Laban. At yung si Laban, ginamit ng Diyos for him to become like Jesus. Tapos hindi lang ho yun. Sabi ng Panginoon, basta tatanda mo, I will be with you. So binigyan siya ng circumstansyang hindi niya maintindihan. Now, ito pong napaka-importante. When he came back, when God told him to go back to the land where he was supposed to live, doon na babalik na siya sa kanyang hometown. May problema. Anong problema niya? Panahon ng tag-ani. Bakit? Niloko niya yung kapatid niyang si Iso. Kaya eto na siya. Takot na takot dahil iisawin siya ni Iso. Naintindihan niyo? Yayariin siya. Papatayin siya. So he cried out to the Lord. When he cried out to the Lord, sabi ng Panginoon sa kanya, ito lang pangako niya, I am the God of Bethel, I will deliver you. Kaya sabi niya, ito yung prayer niya, look at this, deliver me, I pray. Oh, galing ha? Sabi niya, balik tayo. Sabi niya, deliver me, I pray, from the land of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, that he will come, attack me, and the mothers with the children. But since God is faithful to His word, since God is faithful to His promises, he was delivered. Last week, yun ang nakita natin. Tama? Parang wow, he was delivered from what he feared the most, yung kanyang kapatid. At sa halip na makita niya yung galit ng kapatid, nakita niya yung mukha ng Diyos. Kasi niyakap siya, hinalikan siya. He was accepted as Jacob, as his own brother. Mahal na mahal siya. Kaya sabi pa nga, sasamahan kita. Yun pang sabi. Pero tandaan nyo ha, itong pinakamabigat na pagsubok, bigla hong may atake ho. Kaya sabi ng Bible, be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil, sabi nga nun, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ano sabi niya? Kaya ito sabi niya, ito yung challenge niya, ingat, ready ka. Sa bawat tagumpay ng tao, sa bawat blessing ng tao, relax ka lang. Kailangan nakabantay ka pa rin. Kasi ang diablo, parang leon yan. Bigla lang aatake. Nakakaintindihan? Now, ito ang sabi ng Bible. Let's go to Ephesians. Finally, look at the words. Be strong in the Lord. And in the strength of His might, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Pag ikaw ay nasa gera, hindi ka pwedeng maghubad ng uniforme mo. Dapat kung bantay ka, naka-ready ka lagi. Kaya makakita kayo, nakakita na kayo ng mga gwardiya noon. Ang paboritong gwardiya noon, nung bata kami, hindi ko sila kilala eh. Parang hindi sila, mga banyaga sila, hindi sila mga taga Pilipinas. Ewan ko kung naranasan nyo yun. Kung tumayo sila ganyan, no? Hindi gumagalaw, pero tulog. Totoo. Para silang mga Bombayin. Ewan ko, familiar kayo. Dati po ganyan yung mga gwardiya, kaya gustong-gusto ng gwardiya, tatangkad ho nila, tapos hindi sila natutulog. Ngayon sabi nung mga nakakatanda sa akin, sabi niya gano'n, yan ang mga para ang titibay niyan, hindi natutulog sa gabi yan. Gano'n, di ba? Nakabantay. Pero, ang totoo niyan, tulog yan. Tingnan mo. Sabi niya gano'n, hindi gumalaw siyang ganyan, no? Hindi siya nakikita. Kasi nga, nakatayo lang, akala mo, gising. Parang katulad niyan. So, sabi niya, ito ngayon yung condition natin mga Christians. Sabi niya, uy, bantay kayo ha. Kaya itong challenge. Look at the words. Tatandaan niyo ha, hindi natin kalaban ng asawa natin, hindi natin kalaban ng boss natin, hindi natin kalaban ng mga teacher natin, hindi natin kalaban ng mga tao sa labas natin. Our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, powers,
world forces of this darkness against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Kaya ang challenge, stand firm, therefore. In other words, don't ever compromise. Ibig sabihin, be ready. Stand firm. Don't ever compromise. Nagkakaintindihan po? Now, ito ang pupuntahan natin. Kaya, pansinin nyo agad bakit ko sinabi don't ever compromise? Right after the victory of reconciling with the brother, tingnan nyo nangyari. Then Esau said, let us take our journey and go, and I will go before you. Tingnan nyo kagad, ang bilis-bilis lang. But he said to him, my Lord knows that the children are frail, and that the flocks and herds which are nursing are care to me. And if they are driven hard one day, all the flocks will die. Totoo naman Sabi niya, Sir, tol, wag mo na kaming samahan. Mabilis ka hindi namin kaya. Ipilay-pilay ako mga anak. Mahirap, tama? Ngayon, ito po, maganda na sana. Panalo na Please let my Lord pass before His servant, and I will proceed at my leisure, according to the pace of the cattle that are before me, and according to the pace of the children, until I come to my Lord in Seir. Alam nyo, maganda naman yung kanyang layunin. Ayaw niya na maging burden. Ang problema lang, minsan, tayo po, ang hilig nating gumamit ng mga pangako na hindi naman nating gagawin. Napansin niyo pa? Kalabatin yung katabi niya, sabi mo, gising ka na. Huwag kang matulog. Di ba? Bakit? Tingnan niya, sabi niya, susunod na lang ako sa Seir. Talaga bang susunod ka? Hindi naman siya sumunod Naku niya sabihin, ang dali nating madali tayo. Biro mo, naniniwala pa rin ako dito na gusto niya pa rin sumunod, pero hindi niya hawak ang kinabukasan para tuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Kaya let us remember this, Christians. Don't ever say anything that you cannot do. Napansin ko to kahit sa mga magulang. Kaya minsan di naniniwala yung mga anak natin Alam niyo bakit? Ganito tayo. Pag ginawa mo yan, tandaan mo, makikita mo yung ulo mong gumugulong sa sahig. Kaya mo bang gawin yon sa anak? Kaya minsan sasabihin ng magulang, pag ginawa mo yan, papaluin kita. Ginawa. Anong ginawa ng magulang? Isa. Inulit na naman, 2. Inulit na naman, 2 kalahati. Ano ka ba? Huwag ka na 2 kalahati pa. Pag ginawa, dahil sinabi mo, mag-usap na kayo, di ba? Sinabi ko sa iyo, kaya kailangan mong gawin. Kaya yung mayroon ka pang integridad. Palagay mo, ano kaya nasa isip ni Esau? Kaya maraming mga kinasal, ganyan din, nangako din. Habi hanggang sa mamatay, tayong 2. Ang alin, magpapatayan. Ganun ba? Kasi mali. Kaya minsan bago mo sabihin ng isang bagay, tatandaan mo, mayroong Diyos na testigo. Nakuha? Ngayon, ito, tingnan nyo, hindi niya napapansin to nagkakaroon ng crack. Tuloy tayo. Sabi niya, pansin niyo bakit? Ito siya, dito siya galing. Pumunta siya sa Shechem. Halit na pupunta siya sa Bethel, dapat ang sabi sa kanya ng Diyos, Bethel. Ang problema, dito yung Seir. Alam mo naman, ang sabi sa iyo ng Diyos sa Bethel, bakit ka nangangako kay Esau na pupunta ka sa Seir? Ang layo niyan Naintindihan niyo na? Alam mo na sa puso mo at sa isip na hindi ka talaga pupunta dyan. Nagkakaintindihan? Ngayon, ito na ang sumunod na problema. Now, Jacob came safely to the city of Shechem, sabi niya, Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padan Aram and camped before the city. Anong ginawa niya? Sa Shechem, tumigil. Dapat sa Bethel siya. Una, nangako na siya na pupunta siya sa Seir na hindi naman siya tutuloy. Pagkatapos, pagdating niya sa Shechem, nung makita niya yung syudad maganda, malaki. Dahil ito, syudad na itong Shechem Doon na siya na malagi. Tingnan niyo pang ginawa niya para maintindihan niyo. He bought the piece of land where he had pitched his tent from the hand of the sons of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of money. Aba, sabi ng Diyos sa iyo, pansamantala ka lang dyan. Kaya nung una, sa Sukot siya pumunta. Kasi yung word na Sukot is tent. But unfortunately, when he saw Shechem, sabi niya, wow, this place is nice. This is a big city. So he thought of staying there, of settling there. So instead of following God. Kasi niya sunod-sunod na, kompromiso?
Alam niyo, ang tao ganyan lang. Sa simula, maliit lang yung kompromiso. Hanggang sa palakihan ng palaki, hindi yan liliit. Palakihan ng palaki. Ngayon, tingnan niyo po ang mangyayari. Then he erected there an altar and called it Elohe Israel. Okay, maganda. He wanted to dedicate it to the Lord. Maganda. As of now, I'm giving him the benefit of the doubt. Sinasabi ko, iniisip ko sa kanya, sige, siguro, iniisip pa rin kahit pansamantala lang. Dito pa rin ako, pero I will not stay here. Ang problema, napatagal siya doon. Ayaw ko siyang pag-isipan ng masama. Kahit kayo, kung kayo'y pipilay-pilay, you might think that traveling far is not good. Tama? Pipilay-pilay siya eh. Dahil pipilay-pilay siya, sabi niya, siguro, pagod na ako, dito na muna tayo. So, it's understandable for him to stay a little while. But, if you have forgotten your mission, it is so easy for us, because of comfort, to dwell in a place that God did not want us to be. Hello? Gising ka pa ba? Hindi, sa totoo lang. Sa una, tinatry mo lang. Kikinig ka. Pipikit ko lang sandali. Nagulat ka, tuloy-tuloy na. At pag dilat mo, patapos na. Di ba? Ganyan lang yan. Huwag na nating layuan yung kwento. Parehong-pareho. Nagsisimula lang sa maliit. Pero alam nyo, itong sabi ng Bible, ang totoo po, huwag natin muna pansinin yan dahil kailangan nating mauna ng kaunti. Totoo po, na practical na magstay doon dahil masakit ang katawan mo. Tama? Pero sabi ng Diyos, trust in the Lord. With all of your heart, do not lean on your own understanding. Napaka-importante ito. Lalo na tayo mga mapag-isip na tao. Kasi hindi naman masamang mag-isip. Dahil sabi naman ng Diyos, tatandaan niyo ito, ang Christianity naman, hindi naman yan excuse sa stupidity, no? Alam nga naman sabihin mo, Lord, tatawid ba ako? I'll wait for the sign. Di ba? I wait for the sign. Di ba? Ngayon tumawid ka, pang! Tinamaan ako, Lord! Bakit? Kasi nga, mali yung sign mo. Nakalagay doon, red light to cross. Yung ganun ba? O kaya nakalagay na doon, bawal ang tumawid, nakamamatay. Tapos magpe-pray ka pa, Lord, pakita mo sa akin, sasamahan mo ako, hahawakan mo ako, at ipapakita mo makakatawid ako dahil kasama kita. For with Christ, I am more than conqueror. Kahit gamitin mo yung Bible, yan sabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit gamitin mo yan, nakalagay na maliwanaw, bawal ang tumawid, nakamamatay, umakyat ka. Nakanyuming sabihin? Kaya, hindi masama na gamitin natin ang ating isip. But what God is telling us is this. We need to trust God kasi minsan, His instruction is far beyond what our mind can conceive. Naintindihan po? Sample, when God called me into the ministries 25 years ago, sabi ng Diyos sa akin, you follow me. And I will take care of you. Yun lang sabi niya. Hindi madali yun. I am a worker. Sabi ko, Lord, I want everything to be done to make sure na lahat okay. Ang sabi niya, wag mo nang isipin yung pangangailangan mo. Ako mag-iisip niyan. And to be honest, God is amazing. He provided everything I needed. Up to today, hindi pa siya nagkulang. Miski, minsan. Naintindihan? At itong pinangako ko sa Diyos, sabi, usapan namin ng Diyos to. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang pangangailangan mo. Kaya pag may nagtatanong sa akin, Brother Bong, tapatin mo ko. May pera ka ba? Wala. Huwag mong tatanungin sa akin. Siyempre, hindi ko sasabihin yun. Sabi ko, meron ba? My God is rich. Di ba? Hindi ko kailangan sabihin sa'yo, bakit? Kami lang mag-uusap. Kami lang mag-uusap dahil walang magte-take ng glory, kundi si God lang. Dahil siya lang ang nagpo-provide. Amen? Kaya importante yan. Kasi kung ikaw yan, understanding, sa totoo lang, Lord, saan naman kukuha ng pangkain? Saan naman nakukuha ng ganyan? Saan naman nakukuha ng... Hindi issue yan. Diyos ang magpo-provide. Teka muna, hindi ko ito kinikwento ha. Wala akong hinihingi sa inyo. I have much. Baka isipin yun, nasa hospital ang anak niya. Huwag niyo intindihin yan. Bayad na. Bayad na. Sinasabi guhitan ko, bayad na. Okay? Para, huwag niyo isipin nang hihingi ako ng pera sa inyo dahil hindi ako nanghihingi. Kaya sabi ng Bible, in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight.
Anong ginawa ni Jacob? Nagtanong ba siya sa Diyos? Wala. Nagtanong kasi sa kanya, dito na ako, komportable na ako dito. Ayoko ng pag-isipan pa yan. Kaya pagpasok natin ng chapter 34, word of warning. Listen to this. Itong chapter 34, nakakaiba to. Kaya warning. Narinig niyo ito sa TV, di ba? The following program contains scenes which may not be too graphic for younger audiences. Kaya viewers' discretion is advised. Now, same warning I'm giving you, pagbasa niyo ng scripture, dito sa chapter 34. Dahil hindi siya biro. Tingnan natin. First, ano yung dapat natin hindi i-compromise? One, don't compromise your identity. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Don't ever compromise who you are. Kung sino ka, alalahanin mo kung sino ka. First, ito sabi ng Bible, now Dinah, the daughter of Leah, and whom she had born to Jacob, went out to visit the daughters of the land. Anong gagawin ni Dinah? Pupunta siya, according to Josephus, pupunta siya sa festival ng mga bata, ng mga babae. May festival doon. At ayon sa pag-aaral ng Hebrew, sabi nila, ito daw paglabas niya, yung pagpunta niya sa labas, may konting rebellion sa magulang. Most probably, dahil si Dinah, anak ni Leah, at si Leah siya yung hindi mahal ni Jacob. Ang mahal ni Jacob si Rachel. Naalala niyo? Most probably, itong si Dinah, hindi masyadong pinapansin ng tatay niya. Okay po? Ngayon, siguro, hindi siya kinakausap, hindi siya binabantayan. Anong ginawa niya? Sabi niya, itong bahay na ito, hindi ko na matagalan. Kaya lumabas! Ang word yan is with impropriety. Ibig sabihin, meron hindi ka galang-galang na paraan ng paglabas. Naintindihan po? At her age, probably 13 to 15 years old, she was not supposed to go out without a chaperone. Batang-bata. Pero at that time also, for your information, sa kanilang kultura, marriageable age na yung 13. Ha? Ulitin ko, sa kultura nila, ha? Huwag niyong gagayahin yan sa ating kultura natin. Sa kultura nila, 13, pwede na mag-asawa. Grabe, no? Parang natuwa ka. Hindi para sa yan. Sa kultura nila yan. Now, tingnan niyo po ninyo. When Shechem, the son of Hamor, the Hivite, the prince of the land, saw her, he took her and lay with her by force. Nako, yan na nga sinasabi ko. Kapag ikaw hindi ka nag-iingat at hindi mo iniintindi kung sino ka, hindi mo alam anong pwedeng mangyari sa'yo. Kasi, itong si Shechem, nako, spoiled brat, anak ng mayamang lalaki na si Hamor, tingnan yung salita, prince of the land. Ito, mukhang spoiled brat ito. Naintindihan po natin. Mayaman ito. Nakita tong si Dinah. Now, pakinggan niyo mabuti. Ni-rape niya. According to some, ano daw ito? Parang kasalanan ito ng babae. Oftentimes, that's what we hear. Pag manare-rape, kasalanan kasi nagpakita ng motibo. Alam niyo, walang ganunan. Alam niyo, kita niyo yung t-shirt na pinagtatalunan ngayon, di ba? It is not a rape. It is a snuggle with a struggle. Nakita niyo? Hindi kayo nagbabasa ng dyaryo. Di ba, sinabi ko na sa inyo. Parang ang tingin nila, parang kasalanan ng babae, nagpakita ng motibo, nagsuot ng maikli, yan, na-rape tuloy. Walang ganunan. Rape is rape. Masakit yun. Isipin nyo, yung si Dinah, dahil ni-rape siya, unang-una, parang sinira na, dinefile na yung kanyang pagkatao. And it would be difficult for her to get married because at that time, if you're not a virgin, you would unlikely to marry. Nakakainis yun. Kaya maraming iba sa atin tahimik lang. Minolestya kayo ng kamag-anak, minolestya kayo ng kaibigan, may feeling nyo, baka kayo rin ang may kasalanan yan. Let me tell you this. I identify with you with your pain. And on behalf of CCFers, sinasabi namin ito sa inyo, if you need help, come. We're willing to help. Kasi bakit? Dahil meron kaming mga nabiktima dito that are overcomers. Talagang na-overcome nila yung kanilang problema na yon. Pero alam mo niyo, ang dami, mga mag-boyfriend. Ito tatandaan niyo, huwag niyo kakalimutan ito. This is a word of warning. Huwag kayo magtitiwala sa lalaki. Kaming mga lalaki na hindi niyo naintindihan, mga young ladies, that's the reason why you have to listen to your parents well. Ang mga lalaki, sinasapian yan. Hindi, huwag na tayo magkaroon. Ang disente niyan sa una,
Pag sinapian yan, nakakalimot na yan. Kung ano-anong gagawin yan. Sa totoo lang, ilang porsyento ng mga lalaki involved sa pornografiya? Hello? Di ba? Yung unang bait-bait, maalalay. Di ba? Upo ka na. Pero lagot ka. Yari ka mamaya. Di ba? Sa totoo lang, hindi ko ine-exempt ang sarili ko. Alam ko kung gaano ako salbahe. Kung wala yung Diyos, lagi akong biglang liko. Sa totoo lang, yung asawa ko, nung girlfriend ko, tuksong-tukso ko niya. Kung wala yung Diyos, maniwala kayo, sinapian ako. Sabi Lord, habang kakanan ako, kinakaliwa ng Diyos. Laban! Buti na lang, mas malakas si God. Sa totoo lang. Kaya yung akala nyo mag-isa lang kayo, wala namang kasalanan, mabait yan. Katingnan nyo, ilang pastor na nahulog sa immoralidad. Kahit pastor yan, walang exemption. Si David, isipin nyo si David. Nagpe-pray, nagwo-worship. Nung makita si Bathsheba, yan, nakiligo. Ano yung tinigil sabihin? Kaya wag tayong magkunwari. Kaya nga ang sabi ng Bible, flee from sexual immorality. Wala nang, wag mong labanan, takbo. Yan lang ang tukso na hindi pinaglalabanan, tinatakbuhan. Parang si Joseph, takbo. Naintindihan po? Takbo. Kasi hindi kaya ng laman. Maniwala kayo ba? Hindi, pag pray ako, magpe-pray. Nagdadrive. Kasama girlfriend. Lord, tulungan mo ko, Lord. Maniwala ka. Hindi mo kakayanin. Kaya nga, pasalamat ako sa Diyos, yung asawa ko. Sabi ko sa biyanan ko noon, hindi ko pa biyanan, sabi ko, samahan niyo po kami, manonood lang kami ng sine. Ha? Ba't pa sasama? Kayo na lang. I trust you. Hindi po ako nagtitiwala sa sarili ko. Hindi naman talaga ako nagtitiwala sa sarili ko eh. Di sumama sa amin, nanood. Praise God! Dahil sama siya, lagi akong libre. Joke lang. Ang sama na ugali. Pero yun ang sikreto ng pag-iingat. Hindi ng palilibre, ha? Pag-iingat. Naku, maniwala kayo. Kahit yung mga may asawa, mga lalaki, walang galang. Maniwala ka. Wala kaming galang sa integridad. Naintindihan po? Kaya itong si Sikem, kitang-kita. Ginahasa ho. Kaya mga babae, huwag kayong magpapalabas ng... Ingat kayo. Kaya ako, anak ko, I have 3 daughters. Hindi ko man sila masising magaganda sila. Saan sila magmamana? Siyempre sa nanay. Kaya, nako, I keep on reminding them, anak, ingat kayo. Kasi bakit hindi nyo alam? Kaya yung minsan kasama nyo, kaya nga, di ba, nababalitaan nyo, nilalagyan yung inumin ng kung ano-ano. Kasi nga, ulitin ko, sinasapian ang mga lalaki. Para maliwanag na, walang safe. Maintindihan? Christian naman siya eh. Si David na nga, intimate kay God. Laglag, ikaw pa. Hello? Kaya mga babae, masisharean ko lang siya. So, iinom lang kami ng konti sa bar. Sasayaw ng konti. Trust me, yung konting kompromiso, sasabog. Bakit? Tatandaan natin, when we go out to the world, remember this, we seek the world out with a view towards the salvation of it, but not towards a view of being part of it. We are set apart people. Tingnan niyo si Dinah, she forgot who she was. Bakit? Ano siya? Sabi ng Bible, sabi niya, because he had done a disgraceful thing in Israel. Ibig sabihin, Prince of God, by lying with Jacob's daughter. Don't forget you are the child of the Prince of God. You are the child of Israel. You're the child of Jacob. And you Christians, you are the child of God. You are supposedly to be set apart from this world. Huwag tayong gumaya sa mundo. Sa mundo, nag-holding hands sila eh. Sa mundo, nag-smacking. You're different. Hindi ka sa mundo. Bakit? May point
point of no return. Nagsisimula yun sa hawak kamay lang. Maniwala kayo, hindi na kayo makakalabas, hindi kayo maghahawak kamay. Sunod, mag-aakbayan. Hindi na kayo makakalabas, hindi na kayo nag-aakbayan. Tapos magkikis-kisan ng siko. Siko pa lang. Kasi hindi na kayo makakalabas, hindi kayo nagkikis-kisan ng siko. Hanggang sa makarating kayo sa hindi nyo dapat puntahan. Hello? Kaya sabi ng Bible, listen to this. Kaya wag nyo nang pansinin to dahil walang tayong panahon. Bakit nagawa ni Dehay na to? Compromise. Started with a compromise. Pati yung tatay niya, nag-compromise. Sabi ng Lord, sa Bethel, the house of God, but you stayed in Shechem or Shechem. Naku, patay ka. Kaya itatanda niya, let us never forget who we are. We are God's children. We are to be where God wants us to be. Don't just go where you want to go. Minsan kasi isip natin, I want to satisfy my joy, my needs. Mali ka. Everything you need is God. Kung alam mo lang. I wasn't satisfied with sex. I wasn't satisfied with money. I wasn't satisfied with fame. Wala nakakasatisfy. Tanong niya yung mga sikat. Ang laging sabi ng mga sikat ng birthday party nila, I just wish to be happy and have peace of mind. Sayang. If they only knew peace of mind comes from the peace with God. Sayang. And kita niyo yung kwento ni Jobs. Ang linaw. Tama? Kasi hindi nakukuha yan sa pagandahan. Maraming magagandang babae, maayos ang panlabas, pero gulong-gulo ang loob. Tingnan niyo ang katabi niyo. Yan ang mapayapa. Sorry. Kaya, sorry talaga, nakita ko yung natutulog ang payapa niya. Nakakainggan. Sorry. Tulog ka na ulit. Ang sabi sa 1 Peter 2:9, listen to this. You are a chosen race. Sarap, no? Pinili kang lipi. A royal priesthood. A holy, what is a holy? Set apart nation. A people for God's own possession, so that you may proclaim. Anong dahilan? The excellencies of God. Sabi niya, whom has called you out of darkness into His marvelous light. Grabe, no? Anong calling natin? To proclaim His excellencies. If we just know the joy of proclaiming God's excellencies, you will not look for anything else in this world. Hello? Tuloy tayo. Paano mabilis lang? Kaya for this is the will of God, your sanctification, that is that you abstain from sexual immorality. Bakit na naman? That each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor in a not lustful passion, like the Gentiles who do not know God. Do you know God? If you claim to know God, you are not like the Gentiles. Ang Gentiles, paraging to satisfy the flesh, but not so among us. We're different. We're to satisfy God's heart. Maaaring sa simula, ang hirap. Hindi totoo yan. The moment you overcome, you will see the joy of being set apart for God's glory. Mabilisan lang kasi wala tayong enough time. Sabi niya, now, look at this. Listen. Girls, ladies, singles especially, even the singles male, sabi niya, do not be bound together with unbelievers. Kaya nga sabi niya, wag eh. Bakit? For what partnership of righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? What harmony has Christ, sabi niya, with Belial, and what has believer in common with an unbeliever? Kaya nga ho, sabi ng Diyos, hindi sa parang pinahihirapan ko kayo, hindi. Malasakit ako sa inyo. Ayaw ko yung masira. Kasi alam niyo, itong mundo na to kakaiba. Ito, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo, even for us Christians, ha, kahit sa mga nagsasabing Christian sila, sabi ng Bible, listen to this. Sabi niya, I wrote you in my letters not to associate with immoral people. I did not all mean with the immoral people of this world,
or with the covetous and swindlers, or with idolaters, so then you would have to go out of the world. Sabi niya, siyempre, hindi yan. But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he's an immoral person, covetous, idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one. For what have to do with judging outsiders? Do you not judge those who are within the church? Alam niyo, di lalong nakakatakot yung mga sasabing Christian, pero manluloko, mandaraya. Naintindihan? Bakit? Kasi pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na masaktan tayo. Kaya nga pinoproteksyonan niya tayo, hanggat maaari sabi niya, ingat kayo. Don't ever forget who you are. You belong to God. If you belong to God, don't ever compromise with the ways of the world. Okay? Amen po? Okay, tingnan niyo kung bakit hindi. Itong mundo na to kakaiba. Tingnan niyo lang ha. Tingnan niyo lang po yung ginawa nila. Genesis, balik tayo. He was deeply attracted to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the girl and spoke tenderly to her. So Shechem spoke to his father Hamor, saying, get me this young girl for a wife. This is unbelievable. Ginulpi mo, pak! Ni-rape mo. Tapos, pagkatapos mong gamitin, I love you. Nakikita niyo ba? Yan ang mundo. Hindi niyo nakikita, natutulog kayo eh. Hindi, nakikita niyo ba? Ganyan ang mundo natin. Girlfriend, niyaya ka, dinirape ka, date rape. O pagkatapos, I love you. Naku, tumakbo ka na, hindi yan. Halimaw yan. Halimaw yan, hindi niya naintindihan ang katotohanan. Isipin mo, pagkatapos kang gulpihin, sabi mo, I love you. Ano ka ba? Pagkatapos kang gahasain, sabi mo, I love you. May tama yan. Trust me, you may not see it now, but I will make sure that you will see it after. Kaya ho, mga babae, wag tayo magpapaninlang. Kayo mga babae, hindi kasama ako. Huwag kayo magpapaninlang. Kasi nga, yan ang mundo, yan ang dahilan ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong sasama, mag-ingat kayo. This is how the world thinks. After taking advantage of you, they will say they care. Di ba? Maririnig niyo sa mga politiko. Hindi lahat. Ano sabi ng politiko? Mahal namin kayo. Eh medyo Japanese. I robs you. Mahal, tas dinanakawan? Ano yun? Nakuha ninyo? Kaya nakakatawang isipin, ganyan tayo. Ganyan ang kaya sabi ng Lord, stay away from them, you are not like them. Di ba ang sarap isipin kung mga Christians, silang hinahanap sa trabaho because they're honest, because they're different, because they do their work not because of what they can get, but because of what they can contribute. Amen? Amen po ba? Di ba ang sarap? Pero pansinin nyo, maraming Christian hindi kinukuha sa trabaho. Bakit? Lagi silang absent dahil lagi sila sa prayer meeting, lagi sila nasa D group, lagi sila nasa Bible study, and they don't have time to work. Mali di ba? You are not like that. That's how the Gentiles do. They use God's words para lang po for their advantage. Hindi tayo ganun, sabi ng Diyos. We are different. Don't compromise your identity. Pakisabi sa katabi mo, you are different. Don't ever compromise. Sabihin mo, hindi ka kapareho ng tulog. Sige na. You are humble. You belong to Jesus. You belong to one body. Sabi sa kanya, don't ever compromise. Next, don't compromise your leadership call. Huwag niyong kakalimutan. We Christians, we are the leaders of this world. Bakit po sinabi? It's not about position. Tingnan niyo muna si Jacob para makita natin example. Now, Jacob heard that he had defiled Dinah, his daughter, but his sons were with his livestock in the field. So Jacob kept silent until they came in. Isipin mo kung ikaw yung tatay. Sabi mo, nalaman mo, Jacob, yung anak mo, si Dinah, ginahasa. Ano ka mo? Nagahasa. Tapos tumahimik na. Hintayin natin yung mga kapatid niya. Tingnan natin kung ano gagawin. Ganun ba? Alam niyo, as a leader, when times of crisis, that's the time we rise up. Kapag may crisis, yung leader tumatayo. Tama? Hindi yun mag-iintay na mag-iba magsosolve ng problema. Hindi.
Yung leaders, tingnan nyo. Then Hamor and the father of Shechem went out to Jacob, speak with him. Now the sons of Jacob came in from the field. When they heard it, the men were grieved. Sila pa nasaktan. Ano? Si Dinah? No, ganun. Tapos sabi niya, and they were angry because he had done a disgraceful thing in Israel by lying with Jacob's daughter for such thing ought not to be done. Galit na galit. Masama ba yun? Hindi. Sinong hindi magagalit? Normal na emosyon yun. Sinong hindi maiinis? Sinong hindi malulungkot? Ako nga naririnig, binabasa ko lang, naiinis na ako eh. Kasi naisip ko yung mga anak ko, pag sabihin sa akin, Pastor, yung anak mo ginahasa. Sila! Parang, alam niyo yun, maiiyak ka. Parang, Lord, bakit? Normal yun. Kanya lang, hindi dapat magtapos dun ha. Meron pa yan, mamaya ko papaliwanag. Pero una, huwag mo i-give up yung leadership call mo. Huwag mo ibigay sa anak mo. As a father, you take the lead. Hindi pa pwedeng yung anak mo, gusto ko lumayas, gusto ko maglamerda, huwag ka makikialam. Kaya kakantahan ka pa, Papa, don't preach, I'm in love. Papa, don't preach. Hindi pwede yan. You take the leadership. As Christians, men, we need to take the leadership. Don't allow the immorality of this world to continue. Come on, you stand up. As Christians, let us stand up and say that should not be done. Kasi these things ought not to be done. Yun ang challenge. Yan ang nangyari kay Absalom. David kept quiet nung ni-rape yung kapatid ni Absalom. Kaya si Absalom gumanti. Obviously, kapag kaganyan ang nangyari, talagang kaya sabi nga ni Edmund Burke, ganda-ganda, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Gusto yung lumaganap ang kasamaan sa mundo? Christians, makigaya kayo. Sabihin nyo lang, yan ang sistema eh. Ganyan na talaga kalakaran. Wala tayong magagawa. Christians, if you're not willing to sacrifice yourself for the glory of God, you will never see any change in this world. Everybody desires change, but not at their expense. Lagi. Pansinin nyo, sa sakayan. Naalala ko yan eh. Nagko-commute ako. Nag-aantay. Andun yung mga wala sa jeepney stop. Ako nandun sa jeepney stop, naghihintay. Wala. Yung lahat sila nandun doon. Sabi ko, Lord, hindi ako makakasakay nito. Kaya dahan-dahan, lumapit ako doon. Doon na rin ako nakiantay. Tapos sabi ng Diyos, anak, ano ka ba? Bumalik ka sa jeepney stop. Christian ka eh. Hindi ko mo silang lahat nandiyan dyan eh. Bumalik ako. Sinig ako sa Diyos. Pagbalik ko, alam mo, may umiikot na jeep. Sabi ko, timing, doon huminto sa harapan ko. Umupo ako sa harapan na walang kahirap-hirap. Tapos silang lahat tumatakbo. Nag-uunahan. Ako nakaupo, sabi ko, praise God. Di ba? Kaya the following week, doon na ako sa jeepney stop. 30 minutes had passed. Wala pa rin dumarating. Ando doon sila lahat, nakakasakay na. Sumakay na ako. Pumunta rin ako doon. Sabi ni Lord, bumalik ka anak. Huwag kang gagaya sa kanila. Opo, balik ako. Pagbalik ko, wow, dumating yung jeep. Ako na lang mag-isa. Alauna na eh. Ngayon, bakit? Bakit? Susunod ka lang ba dahil madali? O susunod ka dahil yun ay tama? Pag-isipan ninyo. Yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag mong kalimutan ng iyong calling as leaders. We're leaders. We are the salt and light of this world. Tama po? Yeah, we are the salt and light of this world. We can control this world. Why? How? By our prayers, because the king's heart is like channels of waters in the hand of the Lord. He turns it wherever He wishes. And hindi lang yun. Look at the words. Kaya nga, first of all, then I urge that entreaties and prayers and petition and thanksgiving be made on behalf of all men for kings and all who are in authority so that we may lead, look at the words, lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Are you praying for this country? Don't forget who you are. Si Jacob tumahimik. Instead of praying and seeking what he should do, asking God to teach him what to do, you will never hear something like that. In fact, in the whole chapter, you will never see God. Basahin niyo ulit. Wala kayong makikitang Diyos sa chapter na yan. Because if God is absent, there is fullness of evil. Naintindihan?
Hindi ko ibig sabihin na pag marami kang pagsubok sa buhay, God is not with you. Hindi ko ibig sabihin yun. But if you are not with God, I'm telling you, you are surely in the midst of great danger. Amen po? At hindi lang ikaw, the whole family. Now, thirdly, dahil wala tayong enough time, tapos natin. Thirdly, lalagpasan natin ito. Sabi gano'n. In other words, but Hamor spoke with them, saying, the soul of my son Shechem longs for your daughter. Please give her to him in marriage, intermarry with us, give your daughter to us, and take your daughters for yourselves. Thus you shall live with us, and the land shall be open before you live, and trade in it, and acquire property in it. And Shechem also said to her father and to her brothers, if I find favor in your sight, then I will give whatever you say to have. Ano sinasabi niya? Name your price. I'll marry your daughter. Just name your price. Tama yung pakiramdam ng mga anak. Ano ka alam sa anak na kapatid namin? Harlot? Name your price. Kasi ito na yung final. Sinasabi niya gano'n, let's compromise. Let's intermarry. Kasi alam niyo yung plano ng Diyos? Through the seed of Jacob, lalabas yung lahi ng Messiah. Lahi ng tagapagligtas. Pero ang sabi ng Shechem, maghalo tayo para masira. Pero just name your price. Alam niyo, ito si ganyan. Ni-rape, tas name your price. Mas malungkot ang iba sa atin. They gave themselves without any price. Tinext lang, bigay na. Nakipagligawan lang, binigyan lang ng bulaklak at tsokolate. Bigay na. I'm telling you this, don't ever give up your leadership call. Don't ever compromise. It is at your disadvantage if you do. Amen? Now, lastly, kaya mag-ingat tayo. So, lalagpasan na natin to. Huwag niyo nang pansinin. Last, don't compromise the truth. Bakit po? Tingnan niyo po ang ginawa nila. Jacob's sons answered Shechem and his father Hamor with deceit. Because he had defiled Dinah, their sister, they said to them, we cannot do these things to give our sister to one who is uncircumcised, for that would be a disgrace to us. Sabi niya, alam niya ito malungkot. Yung tatay, sinungaling. Anong bunga? Sinungaling din. Tamang magalit, pero hindi tamang magkasala sa galit. Tama? Kaya sabi ng Bible, be angry but do not sin. Tamang magalit, tamang masaktan. But you don't need to lie. You don't need to kill people. Kasi if you read further, pinagpapatay sila on the third day. Kasi ang issue, pa-circumcise kayo. Parang ganito yan. Sige, papayag kami. Ma-born again kayo. Maging Christian din kayo. You attend our Bible studies. You attend our fellowship in CCF. Especially in 3 o'clock. Okay? Yung ganun ba? Hindi, mali. Sabi ganun na Lord, ginagamit nila. Alam niyo ba nangyayari yan? Kahit sa okay, sabihin nung kasal tayo, kasundo tayo. Look at yung mga problema natin sa bahay. O sige, sa mag-asawa. Sige, sumunod ka. Gayahin mo yung mga testimony ng iba. They never cheated their husband, their wives. Basta sumunod ka lang. Just follow the Bible. Pero at the end, it's just a matter of taking advantage of the person. Gagamitin ng Christianity, the name of Christianity to take advantage. Hindi tama eh. Hindi tama. Naintindihan? Bisa sabihin ng magulang, matend ka ng Bible study. Matend ka. Para wala akong sakit ng ulo. Wag. Ikaw pa rin may responsibility sa anak mo. Don't compromise the truth. Don't give up your responsibility. Hello? Yung iba, papakasal kita, maging Christian ka, matin ka. Siyempre, atin yan. Atin naman yan. Tapos makikita, oh, praise God, ang saya-saya. Pwede na? Pwede na tayo? Okay na? Saan? Doon. Pwede na? Wag ganun. Kasi alam nyo, gagamitin nila sa Christianity. Sabi niya, ganyan ba kayo mga Christians? Wala kayong malasakit sa damdamin. Di ba? Naalala nyo? Kasi aaminin ko sa inyo, dati, mayroon akong kasama sa kasalanan. Alam mo, sabi ng Diyos, iwan mo na yan. Iwan mo na yan. Sabi niya, takbo mo yan. Lord, baka Sabi niya, sige, iwan mo ako, papakamatay ako. Sabi ko, Lord, magpapakamatay. Huwag ka maniwala dyan. Hindi mamamatay yan. Akong bahala, ako may hawak ng buhay niyan. Basta sa'yo, huwag ka na magkasala. Layo ka na. Sabi niya, ganyan pala kayong mga Christians. Oh, look at the words.
Kayo pala mga Christians, nang iiwan ng responsibilidad. Ganon. Ba? Kasi wala namang bagay na ikikiresponsable. Dahil pareho naman kami irresponsable. Ang sabi, ganyan pala kayo mga Christians. They use the word Christians. Ganyan pala kayo. Ang sabi ng Lord, problema ko na yan. Be still and know that I am God. Alam nyo, praise God, nung nakita ko, maayos ang buhay, may sariling asawa. Ako, masayang masaya, kasama si God. Anong punto? Hindi mo kailangan magsinungaling. Sunod ka sa Diyos. Alam nyo kasi minsan yung kasinungalingan parang tama pero mali. Nalala nyo, sino nanood dito ng Avengers long time ago? Nalala nyo si Coulson, Agent Coulson, namatay, may mga litrato. Anong sabi niya? Look at these pictures. He failed to ask you to sign it up. Di ba ganyan? Tapos sabi nung di ba wala naman sa kanyang jacket nung namatay siya, nasa closet niya? Ang sabi niya, kailangan ko sila i-push. Nagsinungaling, na-push naman yung mga Avengers to avenge. Mali. Don't use deceit. Don't use lying as a tool because that's not God's tool. God's tool, the truth. Naintindihan po? The truth. Now, tingnan nyo, kaya at the end, when they killed and when they destroyed the family of Shechem and the whole Shechem, naku po, maniwala kasi hindi. The Lord cursed their anger. The Lord, meron pong consequence. Ngayon, tingnan nyo po, para makita lang natin. Sorry Tingnan nyo, kasi hindi lang naintindihan, itong mga taga-Shechemites, salbahe rin. Sabi niya, ang totoo niyan, when they entered to agreement, sige gawin natin, will not their livestock and their property and their animals be ours? Only let us consent to them and they will live with us. Ano sabi niya? Kikita tayo dito, hindi tayo talo. Hindi tayo talo. Pero yung mga kapatid, ginawa, pinagpapatay silang lahat. Pinagpapatay sila. Now, advance ko na, kasi wala tayong time. Basahin nyo sa bahay, Promise? Okay? Tingnan nyo po. Ayan. Tingnan nyo. Si Jacob, sabi niya, you brought trouble on me by making me odious among the inhabitants of the land, among the Canaanites, the Perizzites, by men being few in number, and they will gather together against me and attack me, and I will be destroyed, I and my household. Pansin niyo, anong nakita mo kay Jacob? No wonder, di siya masunod. Bakit? Kasi po, makasarili si Jacob. Kaya tahimik si Jacob. Kaya hindi siya tumatayo ng tama. Kasi gusto niya, ligtas lang siya. Basta sikat ako dito. Wag tayong kaaway. Kaya nung nagalit sila, sabi nung mga kapatid, should he treat our sister as a harlot? Kaya yun ang kanilang excuse. But look at this, sabi ng Bible, Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence. Let me not enter the council. Let me not join their assembly, for they have killed men in their anger and hamstrung oxen as they pleased. Sabi niya, cursed be their anger, so fierce is their fury, so cruel, I will scatter them in Jacob and disperse them in Israel. Kaya pansinin niyo po, si Simeon, he lost his inheritance and it was scattered in the north and the south with Judah. Si Levi, it was also scattered. They had no inheritance because they become the priest of God. Pero ang difference, si Simeon, cursed their anger, na bumawi si Levi. Si Levi, nung bumawi, pinagpala ng Diyos. Na-scatter pa din, as promised. Pero as priest of the living God, and their inheritance is the Lord. Yun yung dapat natin maintindihan. God, meron pong consequence. God is always in control at may consequence ang mali nating ginagawa. Kaya don't compromise the truth. Kaya lastly, sorry. Importante ito. Sabi ng Bible, kaya do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Now, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. And sarap-sarap sabi niya, in doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen? Friends, sa kahuli-hulihan, ito ang blessing natin as Christians. If we come to God, itong ganda. Siyempre, sino hindi nag-compromise sa atin? Pero mo dito hindi pa nag-compromise sa buhay? Pakitaas ang kamay. Sino yung nag-compromise na? Nag-compromise na sa buhay. Hindi rin kayo nagtataas. Anong problema niyo talaga? Ano ko niya sabihin? Diba? Lahat tayo, for some reason,
Meron tayong issue na parang may humahad lang sa ating intimacy sa Diyos because of our compromises. Kaya ang sabi ng Diyos, itong challenge niya, look at this, bawi na tayo. Buti na lang ang Diyos, He always takes initiative. Ang sabi niya, then God said to Jacob, arise, go up to Bethel, and live there, and make an altar there to God who appeared to you when you fled from your brothers Esau. Pasok bigla si God sa 35. Sabi niya, tayo ka na, balis ka na rito, punta ka na sa Bethel as I've told you before. Go to Bethel, I am the God who promised you and protected you from your brother, remember? So go to Bethel. Now, look at this. And sabi niya, so Jacob said to his household and to all who were with him, put away the foreign gods which are among you, and purify yourself and change your garments. Friends, lahat ng mga compromises ninyo that hinders you to become intimate with God, surrender them to the Lord. Bitawan niyo na kay God. Sabi niya, biruin ninyo, bigla siyang na-realize niya, ang dami na natin mga compromises na ginawa. Ang dami nating idols. Things that are hindering us to be intimate with God. Those are our idols. And sabi niya, give them up. And sabi ng Lord, look at this, and let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar to God, who answered me in the day of my distress, and hath been with me wherever I have gone. In other words, so they gave to Jacob all the foreign gods which they had, and the rings which were in their ears, and Jacob hid and under the oak which was near Shechem. Now, verse 5, as they journeyed, there was a great terror upon the cities which were around them, and they did not pursue the sons of Jacob. Ano nakita niyo? Because they obeyed God, because they gave up their idols to God, God protected them. God blessed them with protection. Amen? At hindi lang yan. And sabi ng Lord, so Jacob came to Luz. He built an altar there and called the place El Bethel. God, the very house of God, because the God had revealed Himself to him when he fled from his brother. Ano sabi niya? God revealed Himself to him. Friends, alam niyo minsan kaya ang layo ng Diyos at parang wala yung Diyos sa sitwasyon natin. Ang dami nating idols na dala-dala. Idols, they might not be statues. Hindi yan. There are things that somehow we put before God that hinders us to be intimate with Him. Those were compromises that God wants us to give up before Him. Tayo po yumuko sandali at pumikit. Friends, ikaw lang nakakaalam ng mga kompromiso na binitawan mo. At sometimes compromises that you have forgotten you're Christians. Compromises that you have forgotten about your leadership call. You even compromised with the ways of this world. Compromises that you have forgotten the truth. And compromises that somehow keeps those idols in your heart. And God is telling you to give them up. Ikaw lang nakakaalam. You are always trying to satisfy your own desires. At hindi mo napansin, parang walang nangyayari sa buhay mo. Parang ang layo-layo ng Diyos sa'yo. But you know what? God wants you. By His grace, He came. He even gave us His Son that you and I would experience God intimately, personally. Mga kapatid, as our heads are bowed down and our eyes are closed, why don't you talk to the Lord? Aminin mo sa Lord, Lord, ito na po, ito yung mga idols ko. I want to give them to you, Lord. Lord, and let there be no other God but you. Hindi si God at ang iba pa. Hindi kayo lang, O Diyos. Wala nang iba. Kayo lang, O Diyos. Kapatid, you want to really experience the reality of God in your life, personally, give up your idols. And oftentimes, your idol is yourself. Come to Jesus. Repent before God. And you pray this prayer to the Lord. Lord Jesus, you know me. Forgive me, Lord, for all of my sins. Forgive me from all of my compromises. And Lord, allow me to walk with the truth, to walk with you intimately. Let me not go ahead of you. Let me not walk behind you, but let me walk side by side with you. For you are my dearest friend. Thank you, God. Thank you, Jesus, for dying on the cross for me, that you may give me a new beginning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At marahil habang tayo po'y nakayukot, nakapikit,
I challenge you guys. If there's anything in your life that somehow you want to give up and you hardly release them to God, friends, we're one body. I encourage you to come forward, to allow yourself to be prayed over. We have brethren who will be coming up here to pray with you. Be willing to be humble enough to admit and say, tulungan, pag-pray niyo ako. Meron tayong mga kapatid, they will pray with you. They will carry whatever burdens that you have in your heart. Maaring hindi lang yung compromises, maaring may problema kayo that you want somebody to pray with you. Just come forward. As we sing our last song, let's take that opportunity to come here in front that we may pray for you. Thank you, Jesus. Father God, I thank you once again for this wonderful afternoon. I pray, Lord, that your name will truly be exalted. And let everybody, Father God, be humble enough, especially for those who are in need of prayers, to come forward and be willing to be prayed with, Father God, with our brethren. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Praise God for the message. We'd like to invite also our first-timer guests to our Welcome Center, which is located here on the second floor. So why don't we all stand up and let's sing the last song. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. Sing this out, church. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Praise Jesus. Have a blessed Sunday, everyone.